Verse number 11. Kita niyo na mga kapatid? Okay, basahin natin. Ready? Read. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa gabi ito. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat o Diyos na kami po nagkakatipon. I pray, dear Father, na kayo po ang patuloy na kumilos sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang mga kabatiran nandito ngayon. At dalahin ko rin po na sa magitan ng iyong salita kami po mapalalahanan, ma-encourage, ma-refresh, at it will be give renewal or revival to our spiritual life. Pagpalain niyo po kami, O Diyos, lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan, sa matamis sa pala ni Kristo Jesus, aming Diyos sa kapaligtas. Amen. Okay, please be seated. Ang focus natin ngayon is all about soul winning, ano ho? So, nabanggit ko na sa inyo that simula noong itong buwan na ito, sa halip na tayo po sa anniversary natin ay mag-rent tayo ng malaking place. Every Sunday, magdala po tayo ng bisita. Amen mga kapatid? So Sunday, noong linggo, isa lang bisita natin eh. Nagdala pa yun ni Lady Eli. Ano pangalan noon? Sino ba nag-share na? John Lloyd. O, pang-artistahin na pangalan yun ha. Kaya pala nag-share, artistahin din. Bihi. Ha? Bihi no. John Lloyd, kasi yung nag-share sa kanya ay si Coco Lumber. Ayos yan, ano? Biro lang. So we are going to discuss mga kapatid tonight. It's all about, the death of our Lord Jesus Christ. Yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Nabanggit po dito sa verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Good shepherd. Ang pastor ay under shepherd. Pag sinabi nating shepherd, yung po ay sa Tagalog natin ba? Nagpapastor. Halimbawa lang, alagaan mo yung mga tupa. Kaso lang, wala naman nag-aalaga ng tupa sa Pilipinas, ano? Meron mga iba, meron din, nagtutupa, no? Pero gusto kasi ng Pilipino, kambing eh. Kambing. Sino sa inyo kumain na ng karne ng tupa? Meron na ba dito, kain ng tupa? Karne ng tupa? Di ba dyan sa tawag doon, Vikings? Diyan meron yung mga itulyukan niya, di ba? Meron doon. Lamb's meat or kaya sheep. Sinubukan ko, mas maganda pa rin yung kambing. Una sanay lang tayo sa kambing. Kasi ang Pilipino maingay eh. Di ba? Siguro nga. Hindi ko type. Kasi hindi natin kasanayan. Para bang ganito? Halimbawa, prutas. Kayo ba, sanay ba kayo kumain ng apple? Sanay kayo? Good for you. Pero ganito yan, ang texture ng katawan natin, nasa Pilipinas tayo, napakagaling ng Diyos. Yung mga kailangan natin ng nutrients, vitamins, mayroon tayong version dito sa lugar natin. Ako nyo? Version. Halimbawa lang, ang dami nating saging dyan. Merong tamang pagkain ng saging. Pagka medyo hilaw-hilaw pa yung saging, less sugar yon, wala ganong asukal yon. More on fiber. Pero pag kinain mo yan na hinog, eksakto, fiber yon. Pag kinain mo yan siya na medyo overripe na, wala ng vitamina yon. No more vitamin C. It's only sugar. Kaya yun yung ginagamit mga kapatid sa banana. Ano yung banana? Banana cake ba yun? Yun yung ginagawa kasi more sugar yon. Mga banana pie, ganun po yan. Hindi natin makita yung concept bakit doon. Okay? So ito mga kapatid, kamatayan. Bakit ko nabanggit ito? Ganito yan. The moment na kayo po'y pumunta doon sa lamay, sa patay, anong ginagawa nyo? Kuha ng kape. Galing talaga ninyo. Mukhang hindi lamay ang gusto ninyo. Usually, pag tayo po'y nandoon sa bahay ng patay,
Nagkikiramay tayo. Anong ginagawa natin? Tinatanong natin, ilang taon na siya, di ba? Paano nangyari? Anong meron? Bakit siya inamatay? Tinatanong natin yan. Ano bang sanhi? Saan? Anong oras? Para tayong mga investigador. Ako niyo yan? Para tayong mga investigator. Kaya lang naman natin ginagawa yon kasi nga po, for the sake of, yung pakikiramay. Alam niyo ba yung namatayan? Pag may darating, anong yan sanhi? Tapos sunod, halos mga tao pag pumunta doon. Parang taga-sagot ka ngayon. Kaya minsan, pag ako'y tinanong, kay mother ko, anong kinamatay ni mama? Nakalimutan huminga. Patay. Nakalimutan huminga. Patay. Ginagawa na lang na joke, Pero doon sa mga serious na mga inquiries, sasabihin mo. Kaya ganito po yan, Abudet. Tatanungin natin, ang Panginoon natin, Jesus came to earth to save humanity. Ang tawag po nito, mamatid, ay substitutionary death. Ibig sabihin, tayo dapat ang mamatay, ako dapat ang mamatay sa aking kasalanan, but our Lord Jesus Christ, siya po yung substitute, kahalili. Kaya ganito yan. So, lagi nating impact, di ba? Iano ko lang sa inyo, na every Sunday, we are going to bring our visitors. At itong di ba, meron tayong yung camp. Doon sa pagdating po ng Sunday, November 3, ay meron tayong baptism. Okay, baptism. So, ang prospect natin sa baptism, siguro, more than 10. Okay? Kaya kung meron kayong mga tuturuan pa for baptism, 12. Gawin natin. Mag-ano na tayo, mag-arkila o bumili na tayo dito ng tawag doon, yung kagaya nung nire-rent ni Jomar, na lagyan natin ng tubig. Okay? So, yun po yan. So, ito po yung dahilan. Kaya pag sa soul winning natin, hindi ho maiwasan, nabanggit po natin ang Panginoong Jesucristo. At nabanggit natin dyan kung paano namatay ang Panginoong Jesucristo. Mahalaga po yung death of our Lord Jesus Christ the moment tayo po ay nag-soul winning. Kasi sinasabi natin, yung kasalanan mo ay binayaran ng Panginoon. Paano binayaran yan? Siya po ang umako sa kasalanan mo. Diba? Kaya yun po yung mahalaga. Okay. So ito po yan. Ang tawag dyan ay substitutionary death, substitution. Ang ibig sabihin nito, the idea of one taking the place of another. Kaya yun po yung sinabi sa John chapter 10, verse number 11. So anong sabi dyan? I am the good shepherd. The good shepherd gave his life for the sheep. So ako yung mabuting pastor. Kaya ibibigay ko ang buhay ko para sa inyo. Okay? So hindi natin kinakailangan, kasi ganito po yung concept niya. Nung araw, the Old Testament time, yung tao, pag siya po ay humingi ng kapatawaran, siya ay maghandog ng tupa. Yung dugo noon, dadalhin ng high priest doon sa Holy of Holiest at i-sprinkle yan doon to cover the sins of that person. Yung po ay yearly sacrifice, yearly atonement po yan, taon-taon. Kung taon-taon, kung ang Pilipino ay nasa kulang-kulang na 120 million at yun ay gagawin natin taon-taon, ubos ang mga Ang problema pa, walang tupa ang Pilipino, kulang ang tupa rito Nakuha nyo? Kulang. Kaya nga mayroong parte ng mundo na yung missionary, nung siya po ay nag-share ng salita ng Diyos, hindi niya sinabi that Jesus Christ is the Lamb of God. Kasi walang tupa doon. Marami doon manok. Kaya sabi niya, Jesus Christ is the chicken of God. Pambihira, Sasabihin niya natin, unbiblical yun. Ibig sabihin, gumamit lang yung missionary na maintindihan kaagad ng tao. Kasi pag hindi niya gamitin yun, dahil kahit sa probinsya, yung mga lolo ko nung araw, pag sila po ay gagawa ng bahay, magkakatay po yan ng manok na Texas. Ang tawag po doon, padugo. Pagkahukay doon sa poste, yung po yung dugo, ilalagay po doon. Para ang concept doon, para daw hindi anayin. Pangalawa, para tumibay. Ano namang koneksyon ng dugo doon? Lalo nga nabulok yung yung tawag doon, poste. So yun ay mga pamahiin ng araw. Okay? So ito po mga kapatid.
Substitution. So, namatay ang Panginoon for us. Another one is ransom. Di ba? Alam natin yung ransom money. Kahagayan nung last week. Merong Pilipina ba yon? O Pilipino doon sa Middle East. Siya po ay bibitayin. So ngayon, nag-ipon yung pamilya ng blood money. Ibig sabihin noon, babayaran nila yung kasalanan noong tao. Pero, tinanggihan ng mga kaanak. We don't want your money. Isipin mo, inalok ng 5 milyon. Isipin mo, dito, bininta yung mga ari-arian dito, ng mga kamag-anak dito. OFW yun eh. Inalok ng 5 milyon. Kung Arabo man yun. Nakalimutan ko anong bansa eh. Para lang bayaran yung tinatawag na di ba? Blood money, ransom doon. Kapalit doon sa napatay nung OFW. Pero ito yan. Hindi tinanggap. 5 million. O halimbawa lang dito, may nakapatay sa kamag-anak ninyo at babayaran kayo ng 5 milyon. Huwag nang ipakulong. Huwag nang bibitayin. Tanggapin nyo, hindi. Tanggapin mo na lang. Useless naman yung Di ba? Ipakulong mo, wala ka naman pera. Ako tanggapin ko. Pagkatanggap, magbayad ako ng hard killer, patayin mo. May mabayad ako ng hard killer, di ba? Tabla! May pera ka na, mura lang eh. Di ba? Bayaran mo lang yun ng mga 200,000 eh. Yari yun. At least, meron ka pang kita. Nakaganti ka na, may ka pa, may kita ka pa. Biro lang yun baka gayahin nyo yun eh. Delikado tayo. Sabihin nyo, pambira, tinuturo. Simbahan na ito eh. Hindi ganoon. Para yung isang araw, di ba? Taxi driver ba yun? Nakakuha ng 1.6 million? Tama? O milyones eh. So, ang daming komento doon, di ba? Ang daming komento. Sabi nag-comment, nako, karma na lang bahala sa akin. So, ang daming komento eh. Ibig sabihin, when the price is higher, you have to think. Pero yung doon nga, yung OFW, tinanggihan yon. Okay? Ngayon, ang inaalok natin, doon sa tao na sinisira natin ganito, hindi naman po pwedeng ikaw ang magpapako sa cross. Hindi naman pwedeng bayaran mo yung kasalanan mo. Hindi naman pwedeng iligtas mo yung sarili mo. Meron nang magligtas niyan. Meron nang magbabayad niyan. Ang Panginoong Kristo. Tatanggapin mo ba? Yun po yan. Kaya that's why you have soul winning. Okay? Ransom yan. So, ransom, the price paid for the release of a prisoner. Ang tao po ay bilanggo at mapupunta yan doon sa lawa ng apoy. Mapupunta yan doon sa lawa ng apoy. Kaya mayroong price yan. Lumang tipan, blood for blood. An eye for an eye. Yun po yun. Okay? Ngayon, nasa grace period na po tayo. John, chapter 19. Sahin natin, John chapter 19. Verse number 18. Ito po sabi naman ng kasulatan. Verse number 18. When they crucified him, two other with him on the one side, and Jesus in the midst. So ito po yun. Ang Panginoon Kristo, kasama doon sa hindi naman dapat kasama. Pero, kaya siya namatay for ransom. Kabayaran. Okay? Kaya ako, binayaran ako, kayo binayaran po kayo ng Panginoon. Another one is reconciliation. Reconciliation, ang ibig sabihin nito, God and man were enemies. Bakit tayo magkaaway? Sa John chapter 8, tingnan po natin 8 verse number 44. Ano po meron dito? 8:44. Ye are of your father, the devil.
Before tayo po tumanggap sa Panginoon, anong relasyon natin sa Diyos? Nothing. We are only a created being. God made man in His own image. But, take note ha, ang Panginoon sa Kristo never been a creature of the Creator. Hindi yan create ng Diyos Ama, hindi. Kasi mga relihiyon, di ba? Si Kristo ay created being lang. Lesser God, o demigod, ang bihira, no? Masaklap doon, tao lang. O, mahirap yan. So ito, ano sabi dyan? And the last of your father, he will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth. So walang katotohanan. Because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Oh. Ganun po ang sitwasyon natin. Before we are saved, ganun po yan. Ang tatay natin, demonyo. Kaya di ba yung mga unbeliever pag nag-away, anong sabihin ng magulang? Hayop ka! Demonyo ka! Ang bihira, no? Sa Kristiyano ba, gagawin nyo pa yan? Huwag naman. Huwag nyo nang gawin yan. Isiguan mo yung Kristiyano, demonyo ka! Huwag na. Baguhin mo naman. Ang pangit mong anghel. Ang bihira, no? Ang pangit mong anghel, ano? Oh. Oh, kasi mga saints naman tayo, ang bastos mong santo. Ang bihira, no? Ayos yun, eh. Grabe naman yan. Reconciliation. So we are enemies. Why? Because God is not our Father. It's the devil. Kaya ang ginawa ng Panginoon, doon sa kanyang kamantayan, ay reconciliation po yan. Tayo po ay ginawa ng Diyos ngayon. We were made friends. Tayo po ay nagiging kaibigan ng Diyos. Ang ganda pakinggan, di ba? Pag kayo magkaaway, pagkatapos, di ba yung mga maliliit pa yung mga anak ko, pag nag-aaway sila, oh, shake hands, humingi ng sorry. Sabi niya, sorry. Ikaw, mag-sorry ka. Ayoko nga. Oh, sipin mo, yung mga tao palang ganun, ayaw. Bata pa lang, ayaw na. Mag-sorry ka. Ayaw ko nga eh. Mayroong tao, ang hirap mong pasabihin sorry. Iwan ko, yung mga anak ko. Pinapakita ko sa kanila, Mami, I love you. Oh, sabihin niyo sa nanay niyo, I love you. Lulukoy lang nila. Ngayon, sabat itong mga bata nito. Diba? Hindi masabi yung ano eh. Pinapakita ko na yung halimbawa, ayaw pa gawin eh. Oh. So, time will come, ganun din mangyari sa inyo. Okay? It's a challenging time. Okay, reconciliation. Romans chapter 5, tingnan natin, Romans 5, verse number 8, 5 verse number 10. Ano sabi po dyan? For if, when we were enemies, nung tayo po yung mga enemies pa, we were reconciled to God by the death of His Son. So, na-reconcile lang tayo. We have connection with God by the death of His Son. Anong sinabi dyan? Much more, being reconciled, we shall be saved in this life. Oh. Sa buhay na ito, maligtas po tayo. That is reconciliation. Pag may away, mayroong reconciliation. Mas maganda pa nga yung mga bata eh. Away-bati eh. Nag-away kanya ng umaga, maya-maya, bati na naman. Pero pag tumatanda na, iba na eh. Yung away. Kasi yung puot, dinidiligan. Dinidiligan. Kaya, halimbawa, sa Mindanao, bakit hindi maubos-ubos yung away dyan? Bakit? Yung mga pamilya. Ganito yan. Sasabihin ng isa, magtatanim ako ng saging. Hanggat buhay yung saging na yan, palatandaan ko yan, naggalit ako sa iyo. Ay, pambihira yung saging na yun, namunga eh. Di ba? Sunod, nagkaroon ulit ng bunga.
Pag kamukat-mukatan, yung isa, isang kumpol na eh. Oh. Kumpol na yun. Eh, paano mapapatawad yung tao? Dumadami yung yung puot niya eh. Ganun po yan, mga kapatid. Yung puot natin, pag hindi tayo patawad, dadami po yan. Lalaki po yan. Kaya simula pa lang, magpatawad tayo. Oh. Sa tao, hindi natin pwedeng gamitin to forgive is to forget. We cannot do it. Diyos lang makagawa dyan. Under sins and iniquities will I remember no more. Hindi. Kami mag-asawa, pag kami nagtatalo babalikan niya yung mga nakaraan. Mga matatagal na. Kakantahan ko na lang. Memories. Memories na, di ba? Wala tayong magagawa Inuulit-ulit So, yun po yan, kapatid, reconciliation. Ngayon, another one. Ito po yan. Redemption. Di ba sa mga mall, meron kayong mga redemption center? Yung mga tickets, kaya mga tawag doon, mga points, i-redeem nyo yan, di ba? Pag sinabi nating redemption, the sinner in bondage is brought back by God with a certain purchase price. Yung kasalanan mo, sa grocery kasi, redemption center, di ba? Yung mga points ninyo. Halimbawa ako, pag naggasolina, laging gamit ko yung tawag ng card nila. Card nila. Dumating na wala akong panggasolina. Dumating sa punto, wala pang gasolina. Naku, sabi ko, yari-yan dito. Wala na akong pera. Merong laman yung Gcash ko, hindi naman ako marunong. Kasi hindi ko talaga inaral Kasi pag inaral ko, mauubos. Kaya hindi ko na inaral. Sinsya na kayo. Hindi yung kagandahan. Huwag mo nang aralin kasi pag malaman mo, mawawala sa'yo. Kaya ang gumagamit ng Gcash ko si Charles. Dad, pera mo nga ng cellphone mo. Pag tingin ko sa text, your Gcash ko, may nabawas na naman. Wise Ano ko? Dad, tingin nga ng pera, alis ako. Bigyan mo ng cash. Dad, pwede ba hiram ng cellphone mo? Ang bihira, babawasan pala yung aking, sila na lang, okay na lang yun. So ito mga kapatid, redemption. Yung pininto ko sa inyo, wala akong panggas. Sabi ko doon nahiya naman ako magpagas, naka-pick up ka, tapos pagas ka ni 100. Parang, di ba, nakahiya pagas nga, 100. Makatawanan ka doon Pero ginawa ko yon. Full tank yung sakyan ko. Sabi ko, pagas nga po. Sinubukan ko lang, hinadig ko yung anak ko. Di ba? Tapos balik ako. Pagdating ko doon sa gasoline station, pagas nga po. Magkano, sir? 100. Iiling-iling yung gasoline boy Iling-iling Hindi makapaniwala Di sakyan ka malaki, tapos pagas mo 100. Tapos, ang ano pa noon, parang 80 ba? Umabot ba ng 80 yung diesel natin? O 70 plus? Mga gano'n, di ba? Kasi sa alam ba, mga 2 years ago, 3 years ago. Parang 1 litro lang mahigit yung ilalagay Sino po yan? But there was a time, nawala ko, sabi ko doon sa gasoline boy, check nga to kung merong laman. Ay, sir, meron po. Magkano laman ng card na yan? Ano po? 1/4. Okay Sabi ko, may laman pala yan. Pwede bang magpagas ako? Gamit yan? Pwede, sir. Sa'yo naman to Kunin mo yung, igas ko ba lahat, sir? Ay, wag. Pagas ka lang ng 1,000. See? Redemption, di ba? So, wala kang pambayad. Pero dahil doon sa card na yon, na-redeem ka. Nakanyo ba din? Ganon din po yung Panginoon, redemption.
the sinner in bondage is brought back to God by a certain purchase price. O ito po yung 1 Peter. 1 Peter chapter 1. Verse number 18 to 19. Anong sabi diyan? For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, hindi ho tayo binayaran ng Diyos. O yan, si Paul, iligtas ko yan. Babayaran ko siya ng isang tulinadang ginto. Wah, anyaman siguro sa Satanas, kung ang binayad ay puro ginto. Kaso lang, hindi nababayaran yung impyerno ng cash. Hindi nababayaran ng mga precious stones, precious metals. Hindi nababayaran yan. Kaya sabi dyan, you know that you were not redeemed with corruptible things, such as silver and gold, from your vain conversations, received by traditions from your fathers, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot. Ang binayad dyan precious blood of Christ. Yun po yung pambayad. Kaya kung makanta tayo, nothing but the blood of Christ. Pero meron ng mga simbahan sa Amerika, ayaw na ipakanta yan. Kasi sa vampira daw yan. Kita mo yan? Paano nagiging vampire yan? Siguro kapapanood ng mga vampira. So ito mga kapatid. Redemption. Precious blood of our Christ. So ang resulta ng kamatayan ng Panginoon, the result of His death, in relation to sinners na kagaya natin, yung sasulwiningin na natin, redemption. Kaligtasan, maliligtas sila Di ba? Yun po yung sabi ng Revelation. Tingnan natin yung Revelation. Revelations chapter 5 verse number 8 to 12, sabi dyan, and when he had taken the book, ito, verse 9, and he sang a new song, saying, thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof, for thou wast slain, and hast redeemed us to God by the blood, out of every kindred, and tongue, and people, and nations. Isipin mo yan. Redeem us to God by the blood. Yun yung resulta doon, redemption. Another one na resulta, in relation to saints, kagaya natin na mga tumanggap na. Anong meron? Sanctification. You are sanctified. Galatians chapter 1, verse 4. Ang sabi po dyan, who gave Himself for our sins, that He might deliver us from this evil world, according to the will of God and our Father. Kita nyo, ang ganda. Yung Diyos, our Father. Pinaliwanag dyan. Sanctification. Hebrews chapter 10, verse number 10. Hebrews chapter 10, verse number 10. Ang sabi po dyan, by the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So tayo po ay nasanctified through the offering of our Lord Jesus Christ. Verse 19, ano sabi dyan? Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus Christ, by the new and living way, which He had consecrated for us, through the veil, that is to say, His flesh. Yung katawan ng Panginoon, broken and spilled out. Yun po yun. Para tayo ay masanctify. Ngayon, so nandikita na natin, di ba? Ang resulta ng kamatayan ng Panginoon to the sinners, redemption. To the saints, sanctification. To Satan, ano mangyari kay Satanas? Destruction. Diba? Masisira siya Kaso lang, hanggang ngayon, wala pa naman. Nandiyan pa siya. Kaya nga,
Ang ginagawa natin, nasusulwining tayo, para yung mga tao na yon ma-redeem. Okay? Ito yun. Last verse tayo, Revelations 12, verse 9 to ano? Revelations 12, 9 to 11. Sabi dyan, si serpent po ito, ano ho? Dragon was cast, that old serpent called the devil, the Satan, which deceived the whole world, was cast into the earth, and his angels were cast out with him. So si ang diablo, tagapangdaya po yan, dinadaya po ang tao. Dinadaya ang tao sa magitan ng pera, dinadaya ang tao sa magitan ng siyensya, dinadaya ang tao sa magitan ng edukasyon, dinadaya ang tao sa magitan ng pera, dinadaya ang tao sa magitan ng kapangyarihan, dinadaya ang tao sa pamagitan ng relihiyon. Ang daming relihiyon sa mundo. Isa lang ang tagapagligtas, but now, the world has more than 2,000 saviors. At napakaraming relihiyon. Dinadaya. Even the very elect ay nadadaya. Yung mga tunay na anak, nadadaya yan. Yun po yung problema ngayon. Kasi mandaraya nga siya eh. So ano sabi dyan? Verse number 10. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down. So the accuser of our brethren, no other than Satan, was cast down, which accused them before our God day and night. Wala palang ginagawa isang Satanas. Ina-accuse pala tayo. Araw at gabi, ang sipag niya eh. Ang sipag niya, nagpo-call center sa Diyos. Panginoon, yung tao na yan, walang kwenta yan. Di ba? Ang sipag niya eh. Day and night eh. Wala siyang ginagawa kundi mag-accuse. Ina-accusehan tayo. Ayan, bungal kala, walang kwenta yan. Tamad yan. Di nagsulwining yan. Di nag-pray yan. Walang kwenta yan. Ganon. Isipin mo, ganon ang ginagawa niya. Loko-loko yan. Lahat ibibintang sa'yo. Ano pa? Verse number 11, and they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. So hindi nila minahal yung kanilang buhay hanggang kamatay. Kaya yung buhay natin, mga kapatid, dito ha, sabi ng Panginoon, love not the world, neither the things that are in the world. Pag masyado nating mahal, ano mangyari? The love of the Father is not in him. Ang tao, nag-accumulate yan ng bahay, nag-accumulate yan ng damit, nag-accumulate yan ng mga gadgets, nag-accumulate yan ng mga properties. At the end of the day, the moment the person dies, is nothing. Kita niyo, di ba? Isang mga emperor nung araw, I don't know kung ano lang ha, i-recap ko lang kung tama yung memory ko, parang si Alexander the Great. Pinatawag niya sinumo niya yung kanyang mga generals kasi mamatay na siya. Sabi ng mga generals, anong meron po? Sabi niya, pag ako'y namatay, yung magdala-dala sa akin, yung mga best physician of our kingdom. Sipin mo, no? Yung tagadala niya, yung the best physician. Para yung kilala ngayon na doktor, di ba? Pupunta ng Singapore doon, nagpapagamot. Ibig sabihin, walang matinong doktor dito. Nandoon yung matinong doktor. Sipin mo yan. Yung may mga pera. Yung anak ng presidente dati, pupunta ng Amerika, doon nagpapagamot. Bakit? Ibig sabihin, wala rito. Nandoon. Parang ako, yung akin, simple lang naman eh. Kaso lang wala dito, walang aparato. Pwedeng linisin yung dugo ko. Di ba? At pagandahin. Pero wala dito eh. Pupunta pa sa ibang bansa. Pray na lang ako na yung kanilang aparato pumunta sa Pilipinas. Para hindi na pupunta doon. Okay? So, anong meron mga kapatid? Revelations 12, di ba? They love not their lives unto death,
So, huwag nating mahalin yung buhay natin. Kasi, kung minahal natin, wala din naman mangyayari sa atin eh. Pag namatay tayo, we are nothing. Balikan natin yung kwento, di ba? Sabi ni Alexander the Great, yung magdala sa akin, yung magbuhat-buhatan ng coffin, yung best physicians. Pagkatapos kayo mga general, lahat ng yaman ko, mga ginto, jewelries, pera, ilagay nyo, itapon nyo sa usada. Di ba? Kaya nauso yan, mga politiko. Di ba? Nagtatapon, di ba? Pagka-eleksyon, nagtatapon sila eh. Nga candy. Kasi na nakukuha ang Pilipino sa candy. Huwag nyo na kasi saluin. Pag tinapon sa inyo, pakita mo ba? Mag-iba sila ng gimmick. Kukuha lang sa candy. Yung iba nga, hindi nakuha sa candy. Pasayaw-sayaw lang eh. Binuto na. Wala. Yung ibubuto ko ngayon, yung sasakay ng helicopter, yung tatalon. Parang, masabi ko, matapang ito. Di ba? Ibubuto ko yung matapang. Ano pa? So, itapon daw. Tapos, sabi niya, pag nilibing na ako, yung kamay ko nakalabas lang. Okay. Ay, siya nakalabas lang yung kamay. Pwede ba yun? Pag kayo yung nasa kabaong, ilabas lang yung kamay ninyo. Pwede ba yun? Ganda ng kabaong niya, di ba? Pagka namatay tayo, nakaganon, di ba? Paano ba? Nakaganon? Oo. Pwede ba pag namatay ka, nakaganon na lang? Hira. Ay, so yun, nakaganon. May ganon ba na namatay, nakaganon? Wala eh. Diba? Kaya nakaganon, no? Ay, ang ganda naman nun. Sabi ng misis, gawan nyo ng paraan yung mister ko. Ayoko magmukhang patay siya. Yung nakatulog lang. Ginawa ng embalmer eh. Parang nakatulog lang. Pinaganon, pinahiga. Tagilid. Sabi, ba't niya kayo ganyan? Sabi niyo, ma'am, parang natulog lang yan. Natulog lang. Ayos, Sa halip na nandito, nakaganon lang. Tulog nga naman. Okay. Sabi ng mga general, Alexander, bakit ganon po, sir? Sabi niya, anong meron dyan? Ano bang ibig sabihin? Nalilito kami sa iyo eh. Sabi ng emperador, para malaman ng tao sa buong mundo na kahit anong galing na mga physician, mamamatay pa rin ang pasyente. Tama nga naman, di ba? Patay pa rin. Pasyente ako eh, patay pa rin. Bakit nyo pinapasayang yung pera? Sabi niya, patay na nga ako, gagastusin ko ba yan? Hindi gastusin na lang ng iba. Oo nga naman, So yung nakapulit, gastusin niya yun. Ang ibig sabihin, sabi niya, wala kang madadala sa libingan. Bakit, sir? Yung kamay mo nakalabas para makita ng mga tao na wala talaga ako. I have nothing. Even though I am the most powerful person, I have nothing. Di ba, Mabdel? So wala tayo eh. The moment the people die, wala. Kaya nga, sabi ni Pedro, may managpalimos, wala kaming maibigay sa iyo, kundi ang Panginoon Jesucristo. The best thing that we can give to a person is our Lord Jesus Christ. Tumayo po tayo at tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa mga palaala po ninyo. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit na mata, we are reminded about the death of our Lord Jesus Christ. That His death is all about substitutionary. It's all about ransom. It's all about reconciliation. It is all about atonement. It is all about substitution. Sa mga hindi mananampalataya, sa mga makasalanan, it's all about redemption, kaligtasan. That's why we have soul winning. Almost every day, we have soul winning. For us, mga anak ng Diyos, it is for our sanctification, our standing before our God, na maayos. Only by the grace of God, inaayos po natin ang buhay natin, mga kapatid. We are not perfect from day to day. Ang pagiging perfect natin, it's only by the grace of God. But we are not. We struggle from day to day.
We struggle from time to time. Kasi nandito pa tayo sa lupa eh. But the good news is, yung mga pagpapagal natin will be rewarded pag tayo pinadoon sa kalangitan. If God has something for you tonight and God's speaking to your hearts right now, please do come and say thank you to our Lord Jesus Christ. Thank you for saving me. Thank you for that I am reconciled. We were enemies before. Thank you, Father, that you died for me. And as a sign of my gratitude, I'm going to share your redemption. I'm going to share the salvation na ibinigay niyo po sa akin, Panginoon. Sige po mga kapatid. And that's why we do soul winning. So if God has something for you and you are reminded by God's word, please do ka. Maaring nanghina ka, nais mo na kalakasan, maaring may mga pangangailangan ka, lumapit ka sa Diyos ngayon din. Thank you, Father, for your reminders to us. Words of comfort, words of hope. At dalayan ko po na sa aming pagsamantalang paghiwalay, ingatan niyo po kami, lis ka pa man natin sa Krasya. Makita niyo po ba tayo sa amin na tapat, patuloy na lilingkod sa inyo. Mapatid po namin ang hinapalakasin, nagramdaman, pagalingin, mga nag-aaral, bigyan ng katalinuhan. May mga problemang pinansyal, problemang sa relasyon, problema sa pamilya, problema sa trabaho, sa negosyo. Guide them, O Father, and tulungan niyo po sila ma-solve po itong mga to. At dalayan ko rin po na yung mga activities po namin ay sa church na ito, tulungan niyo po kami, i-guide niyo po kami, nabigyan niyo po kami ng tagumpay. At gamitin niyo pa ang batay sa amin na daluin ang pagpapala sa ibang mga tao. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. God bless us all. Okay? Tawagin natin.